Masayang bati mula sa Ophirian Heritage. Dahil sa maraming request na maglabas tayo ng statement tungkol sa flat earth versus globe earth, inilalabas natin itong video. Napansin kasi namin na ang issue tungkol dito ay gumagapang na papasok sa espiritual na paniniwala ng mga tao. We need to take an action and show our stand. Halimbawa na lang ay itong isang comment na tahasang inutusan tayo na next time daw gamitin namin ang flat earth created by God. Yan ang kanyang sinasabi. May isa pang comment, not from this person. Babylonian daw ang OHC kasi globe earth ang ginagamit namin at hindi ang flat earth nila. Liars daw kami, mga sinungaling daw ang OHC. So, here we go. Flat earth versus spherical o globe earth. Sisimplihan lang po natin. Hindi tayo mag-uusap tungkol sa malalim na physics ng gravity, propulsion, at kung ano-ano pang yapi-yapi astronomy. Dalawa lang lagi ang catalyst natin. Una, common sense. Pangalawa, biblical sense. Bandang dulo, gagamit din tayo ng medical sense para maklaro na ito once and for all. Point number 1. Sinasabi ng flat earth believers na ang sun o yung araw ay laging nasa itaas ng flat earth. Umiikot-ikot lang daw sa itaas. Ibig sabihin, ang araw ay hindi sumisilang sa silangan at hindi rin lumulubog sa kanluran. Gamit tayo ng common sense para makita natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Bible versus flat earth believers. Nasubukan nyo na bang pumunta sa Manila Bay during sunset? Common sense, di ba? Lumulubog ang araw sa kanluran. Makikita nyo kapag kayo ay nasa Manila Bay na tila lumulubog sa tubig ang araw. Paano nyo itatanggi ang katotohanan yan, mga flat earthers? Paano nyo itatanggi yan? Subukan nyo rin sumakay ng eroplano. Take the early morning flight. Kunwari, Manila to Davao. Around 5 a.m. po ang take-off niyan from Naiya. Madilim pa. Huwag po kayong matutulog. Madudungawan nyo ang araw habang ito ay unti-unting sumisibol mula sa ibaba ng horizon sa silangan. Ngayon, ano ang sinasabi ng Biblia? Mababasa natin sa Isaiah 45 verse 6 hanggang 7. That they may know from the rising of the sun to its setting that there is none besides me. Para malaman nyo mula sa pagsibol ng araw hanggang sa paglubog na wala ang lahat maliban sa akin. Maliwanag na sumisibol at lumulubog ang araw. May sunrise at may sunset. Ngayon, flat earth believers, bakit nyo sinasabi na ang araw ay laging nasa taas ng flat earth? Bakit ayaw nyong paniwalaan ang nasa Biblia at mas pinili nyong paniwalaan itong mga yapi-yapi conspiracy theories? Tapos sisitahin nyo ang Ophirian Heritage, kami pa ngayon ang pinagmumukha nyong sinungaling? Nahiya naman kami sa inyo. Sa mga nagtatanong, okay lang po yun. Ang hindi namin matanggap ay itong mga nagbabato na kesyo kami ay sinungaling at taliwas sa Biblia ang turo, kesyo kami ay Babylonian. Ngayon, sino ang sinungaling? Point number 2. Bakit kapag gabi sa Pilipinas ay araw or daytime sa Amerika? Sagot ng flat earth believers, kasi umalis daw ang araw sa taas ng Pilipinas at pumunta sa taas ng Amerika. Kaya gabi sa atin, araw doon. Hindi raw umaalis sa sky ang araw. Lumilipat-lipat lang ng pwesto. Ngayon, sinabi sa Biblia na ginamit niya ang horizon para hatiin ang liwanag at dilim. Yan ang nangyayari kapag lumulubog na ang araw sa horizon. Naghihiwalay na ang liwanag at dilim.
Tinatanggihan yan ng flat earthers. Basahin natin, matatagpuan yan sa Job chapter 26, verse 10. He drew a circular horizon on the face of the waters at the boundary of light and darkness. Ano ang sinabi? Gumawa daw ng circular horizon sa ibabaw ng tubig. At yun daw ang boundary ng liwanag at dilim. So, ang horizon ay sinabing circular. Ibig sabihin, may curvature. At yun ang ginamit niya bilang boundary ng liwanag at dilim. Masdan niyong mabuti ang larawan na ito. Hindi ba't eksakto sa sinabi ng Biblia? Point number 3. Sa context ng flat earth, ang araw ay palaging nasa itaas na bahagi at hindi lumulubog. Palipat-lipat lang daw ng pwesto, kung kaya alternate din ang gabi at araw. Tanong, kung gabi sa atin dito sa Pilipinas, reality is araw sa Amerika. Ngunit, bakit hindi natin matanaw ang araw doon kahit umakyat tayo sa pinakamataas na bundok ng Pilipinas? Bakit hindi natin matanaw ang Amerika mula sa Pilipinas kung flat ang mundo? May dingding ba sa gitna ng Pacific Ocean na humaharang? Yes or no lang ang sagot. Sagutin nyo yan, flat earthers. Yes or no lang. Meron bang dingding sa Pacific Ocean na humaharang kaya hindi natin matanaw ang araw kapag pumunta ng Amerika? Alam nyo, sagutin nyo man yan ng yes or no. Both ways, ituturo kayo sa spherical or globe earth. Huwag niyong sabihin na merong napakataas na bundok sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, sa gitna ng Pacific Ocean, napakataas na bundok as high as the sky. Kaya total darkness tayo dito at hindi natin matanaw ang araw kapag nasa bandang Amerika. Flat earthers, yan lang po ang pwede nyong i-alibay kung kaya hindi nyo matanaw ang araw na nasa bandang Amerika. Wala na po kayong pwedeng gawing dahilan. Huwag nyo rin sasabihin, sobrang layo kasi. Hello, may mga teleskopyo na po na kahit ang ibang planeta ay natatanaw. Tapos ang araw na napunta lang sa Amerika across Pacific Ocean ay hindi matanaw. Ngayon, ito ang totoo. Kaya hindi nyo matanaw ang araw sa Amerika kapag gabi na sa Pilipinas dahil mismong ang curvature ng Pacific Ocean horizon ang humaharang. Nasa kabilang panig po tayo ng mundo. Never na matatanaw ang araw na nasa gawing Amerika kung gabi dito sa Pilipinas. Kahit nasa pinakamataas ka ng bundok ng Pilipinas, ang matatanaw mo lang ay tubig at kalawakan. Waters and sky. It appears na ang tubig at ang kalawakan ay parang magkarugtong. Yang curvature ng horizon ang mismong humahati sa dilim at liwanag. Yan ang sinasabi sa Biblia. Basahin ulit natin. Job 26 verse 10. He drew a circular horizon on the face of the waters at the boundary of light and darkness. Narinig nyo ang sinabi? Ang horizon ay circular, meaning nakaumbok, spherical, at hindi flat. Point number 4, common sense ulit. Bumalik kayo sa Manila Bay pag sunset. Tingnan nyo nga ang hugis ng araw, bilog di ba? Yung buwan, ano ang hugis? Bilog na bilog din, di ba? Baka iniisip nyo na flat din sila, parang mga plato na iniharap lang sa atin. Yung ibang planeta na natatanaw mula sa atin using high-powered telescopes, parang plato lang din ba na iniharap sa atin? Ganyan po ba ang imagination nyo? Ito ang sasabihin namin sa inyo. Kapag ang buwan, araw, mga planeta
kasama ang mundo natin ay flat na parang plato. Wala pong strength or tibay para ma-endure ang interplanetary forces of gravity. Mabibiyak po yan. Halimbawa na lang ang buwan. Yan ay may gravitational effect sa atin. Kaya nga apektado ang sea tide o yung pagtataas at pagbaba ng tubig sa dagat. Ngayon, kung flat ang Earth na parang plato, mawawasak po tayo, mabibiyak tayo dahil sa gravitational pull ng buwan. Naisip niyo po ba yan? Ngayon, alam namin kung ano ang issue ninyo, kaya hindi nyo matanggap na bilog ang mundo. At yan ang ating point number 5, gravity and endolymphatic fluid. Gagamit po tayo dito ng medical o anatomy and physiology. Ito ang sinasabi ng mga flat earth supporters. Una, yung mga tao sa side o sa gilid ng mundo, kung ito ay bilog, ay nakatagilid daw. At ang mga nasa ilalim ng mundo ay nakatiwarik. Pangalawa, yung mga tao daw na nasa gilid at ilalim ng globe earth ay mahuhulog. Sagutin namin yung issue. Unahin natin yung nakatiwarik ang tao sa gilid ng mundo at saka sa South Pole. Kunwari, sa Antarctica. Ang sagot po dyan na kailangan nyong alamin ay nasa loob mismo ng inyong tenga. At yan ay hinding-hindi sa inyo ituturo ng mga flat earth believers. May isang bahagi tayo o parte sa loob ng ating tenga, tinatawag na endolymphatic fluid or simply endolymph. Ito yung organ of balance na matatagpuan sa semicircular canals ng tenga. Kapag na-disturb ang fluid, nakakaramdam tayo ng pagkahilo or vertigo. Minsan tinatawag nating motion sickness. Pakiramdam natin, umiikot at tumatagilid ang ating kinatatayuan at tayo ay nabubuwal. May isa pang bahagi, yung otolith. Ito naman ang organ of gravitation. Siya ang nagde-detect ng posisyon natin in relation to gravity. Dahil sa organ of balance, hindi natin ramdam na nakatiwarik pala tayo habang gumagapang sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bakit? Kasi ang orientation natin ay palaging naka-align sa pull of gravity. Yan ang ginagawa o ginagampanan ng endolymph at otolith apparatus na matatagpuan sa ating tenga. Yan ang kaalaman na hinding-hindi sasabihin sa inyo ng mga nagkakalat nitong flat earth doctrine. Pansinin ninyo, walang doctor of medicine na naniniwala sa flat earth. Kung meron man, malamang mahina ang foundation niyan sa neuroanatomy. Nakalimutan niya na nakasynchronize ang orientation ng human body sa earth gravity. Ngayon, tungkol sa gravity, established fact na po yan. Kung kaya, kahit ang mga aircraft o mga eroplano natin ay aligned sa gravity. Kung hindi kayo naniniwala sa gravity, then do not fly. Huwag kayong sasakay ng eroplano dahil yan ay lumilipad with due consideration sa gravity. Ngayon, malinaw na sa inyo na kahit nasa ilalim ka ng mundo sa South Pole, ay hindi ka mahuhulog papunta sa outer space dahil ang Earth natin ay may pull of gravity. Isang katotohanan na pilit itinatanggi ng mga flat Earth believers. Hindi rin namin maintindihan kung paanong nakapasok ang pseudoscience ng flat earth sa doktrina ng mga religions. Hindi nila naunawaan ang totoong kahulugan ng mga verses na kagaya ng firmament, yung foundations of the earth that cannot be moved. Ini-imagine nila na may pilar or tukod ang flat earth. Ipapaliwanag natin ito ng mas malinaw at kumpleto.
Pagdating natin sa Deep Time Series, ito yung panahon bago pa nagawa si Adam. Ang objective lang po ng video na ito ay para linawin sa simpleng paraan na ang Earth ay hindi flat. Hanggang dyan lang po muna ang objective namin dito sa video. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Oferian Heritage. Sana nalinawan kayo sa simple naming paliwanag. Sa mga new subscribers, welcome to the Heritage. Be blessed. Shalom.